Pagkarating sa bahay ay binawasan muna nila ng bahaging 1/4 ang lechon para may maipang-ulam ang pamilya ni Lino. Meron din naman silang biniling 2 lechong manok. Tapos ipinahatid naman ni Lino kina Mang Doming ang isang hita noong lechon na baboy para may maipang-ulam din ang mga iyon. Magkakasama na nga sina Lino, Tingting, Rosalia at Mang Roland sa pagdadala noong regalong pabuya para sa mga tropa sa Balete. Pagkarating sa tapat ng puno ay agad napasabi si Mang Roland, "Grabe talaga ang aura kapag nasa teritoryo ng mga elemental, no? Kinikilabutan ako agad eh." Sabi naman ni Tingting, "Opo, Mang Roland, tama kayo. Pero kami ni Kuya Lino ay nasanay na lang din. Halos karamihan ng lakad namin ay may kasamang elemental. Lalo na sa kabilang mundo, puro sila engkanto roon." "Oo nga, Tingting. Kaya bilib ako sa inyo eh. Hindi ko lang maisip kung saan nagagaling ang tapang nyo." "Anong pinagsasabi mong tapang, Mang Roland? Kinakabahan at natatakot rin kaya kami. Pero syempre, hindi naman kami pwedeng basta na lang umatras. Kaya nagpapanggap na lang kami na hindi natatakot sa mga kalaban para hindi nila gamitin ang takot namin laban din sa amin." Sabi naman ni Lino, "Shh! Huwag muna kayong maingay ah." Sumigaw si Lino sa harapan ng puno, "Mga kaibigan kong elemental na nagtatago dyan sa puno, labas na muna kayo. Narito na ang ipinangako ko." Ilang saglit pa silang naghintay ng tugon mula sa puno. At ilang saglit din ay may narinig na silang ungol mula sa itaas. "Uy, Ringo! Tama na yan tulog mo! Labas ka na muna dyan! Narito na ang hinihingi mo sa akin!" Maya-maya ay umuuga na ang puno na nasundan ng malakas na pagyanig ng lupa, gawa ng pagtalo ni Ringo mula sa itaas ng puno paibaba. "Kaibigan, narito ka na! Ang tagal mo namang namasyal sa kabilang mundo. Pero binabati kita dahil nabawi mo na ang pamilya mo." "Oo nga eh. Salamat sa inyo. Marami rin kayong naitulong, lalo na sa mga impormasyon na kailangan ko. Nasaan ang iba?" "Si Clea lang ang nariyan. Maagang gumala ang mga kabayo mo para maglibot sa paligid. Ginagawa nila iyon tuwing madaling araw upang masigurong walang aswang ang bagong dating rito. At kapag meron, ay tinatrabaho na namin kaagad kinagabihan. Kawawa naman kasi iyong mga iniwan nyo doon sa kabilang bahay. Sila palagi ang dinadalaw ng mga aswang dahil meron silang sanggol roon." "Ah, oo. Si Alfred, Mira at Banduming. Salamat sa pagpuprotekta nyo sa kanila ha." Ilang saglit pa ay nakarinig na sila ng mga yabag at halinghing ng mga kabayo. Bigla na lang ang mga iyon lumitaw sa harapan nila. "Uy, Lino! Narito kayo!" Wika pa ni Rene. "Oo, magbabakasyon kami sa San Pablo. Kaya dumaan muna kami rito para maghatid ng ipinangako ko." Agad nang lumapit ang tatlo para tanggapin ang dalang alak, lechon at tabako. Nakarinig naman sila ng boses ng isang babae mula sa likuran ng puno. "Walang para sa akin?" Si Rosalia naman ang sumagot. "Lumabas ka na riyan, Clea. Narito sa akin ang para sa iyo." Agad namang lumitaw mula sa harapan ng puno ang kaibigan nilang diwatang gala na si Clea. Halatang kagigising lang nito. "Oh, anong nangyari sa'yo? Tulog ka lang ba ng tulog? Namamaga ang mga mata mo eh." Tanong pa ni Rosalia. "Oo, tama ka Rosalia. Umabawi ako ng tulog. Wala naman kasi kaming maayos na pahinga doon sa misyon namin sa kabilang mundo. At syempre, naroon ako, hindi para mamasyal, kundi para bantayan si Lino at Tingting. Kaya hindi rin ako natutulog doon ng matagal. Madalas ay umiikot ako sa paligid para magmasid kung wala bang kalaban ng mga drulak." Sumagot naman si Rosalia. "Ha? Ano yung drulak?" "Yung malaki at maitim na halimaw. Diba meron nga noon sa San Agustin, pero isa lang yung dumating? Yun ang drulak at napakarami noon sa kabilang mundo. Kaya nakakatakot matulog ng matagal roon.
Dahil baka pagkagising ko ay napapaligiran na pala kami ng mga kalaban. Ah, ganun ba? Oh, eto, kunin mo ito. Uwi ka pa ni Rosalia, sabay abot ng backpack at isang eco bag. Pagkatanggap ay agad iyong binuksan ni Clea. Wow, ang daming candies at chocolate sa bag. May cake at prutas naman dito sa isang lalagyanan. Lino, ang dami naman yata nito. Masayang wika pa ni Clea. Ano ka ba, Clea? Hindi pa yan sapat na kabayaran sa lahat ng naitulong mo sa akin sa mga misyon. Sabi naman ni Clea. Hindi talaga, dahil may isa ka pang pangako sa akin na hindi mo natutupad. Napatingin naman ang lahat kay Lino. Maging si Lino ay napangangarin at iniisip kung ano yun. Anong pangako ang sinasabi mo, Clea? Diba, sabi mo, magbabakasyon tayo sa pamayanan nila Papa Jorem, tapos mananatili tayo doon ng ilang linggo? Ah, yun ba? Oo, pero saka na yun ha. Darating rin tayo roon. Sa ngayon, unahin muna natin ang mga mahalaga. Oo, Lino, naiintindihan ko naman yun. Pinapaalala ko lang. Opo, naaalala ko na po. Sagot naman ni Lino na nakangiti. Oh, sige na Lino, papasok na ako sa loob. Nasa loob na ang tatlo eh. Malamang nagsisimula na sila mag-inuman. Tsaka Lino, saan nga pala ang lakad nyo? Naririnig ko na maraming tao sa bahay nyo dyan ah. Oo, nariyan ang buong pamilya ko. Dahil papasyal kami kina Tingting sa San Pablo. Eh hindi mo ba ako kakailanganin doon, Lino? Ah, hindi pa siguro. Kaya magpahinga ka na muna dito at enjoyin yung mga dala namin para sa'yo. Dahil baka paglipas lang ng 1 o 2 linggo ay kakailanganin na kita. Tsaka Clea, may balita ka bang nasagap mula sa kabilang mundo o kay Kitaro? Wala Lino eh. Naka-radio silent sila ngayon. Malamang offline na naman ang FM station nila. Sabi naman ni Mang Roland. Ha? May FM station ang kabilang mundo? Si Lino naman ang sumagot. Wala tay. Ang ibig niyang sabihin, nakasara ang komunikasyon sa loob ng kabilang dimensyon papalabas. Kaya wala nakakalabas na balita. Ah, ganun pala yun. Oh, sige na Lino. Tumuloy na kayo sa inyong lakad. Mag-iingat kayo ha. Ikumusta nyo na lang ako kina Gabriel at Mariposa. Oo sige, salamat Clea. Wika pa ni Lino at tumalikod na ang grupo upang umuwi ng bahay. Pagkarating nila ay nakahanda na ang mahabang lamesa na may nakalatag na mga pagkain. Sabi naman ni Aling Sally, tamang-tama ang dating nyo. Luto na ang sinaing. Natadtad na rin ang lechon. Sige na, magsikain na tayo para bago mag-3 ay makaalis na rin. Opo, Nay. Tama kayo. Sagot pa ni Lino. Ilang saglit pa ay lumapit naman ang batang si Gabriel kay Lino. Papa, gusto ko sabay tayo kumain. Ah, ganun ba anak? Sige, walang problema. Maupo ka muna rito sa may kanto ha at kukuha lang ako ng pagkain natin. Wika pa ni Lino. Pagkabalik nito ay may dala ng 2 plato. Lechon baboy ang ulam para sa kanya at lechong manok naman ang para sa anak. Nakahimay na rin ang maliliit ang manok para diretso na lang isusubo ng anak at hindi na mahirapan pa. Papa, gusto ko rito sa mundo nyo. Kasi palaging masaya. Maraming pagkain at maraming taong makikitang masaya. Hindi kagaya doon kina Tita Nashka. Walang tumatawa, walang maingay, at wala ring masasarap na pagkain. Puro lang prutas, gulay, tsaka inihaw na isda. Wala ring tinapay o chocolates. Alam mo anak, pwede mo nang kalimutan ang naging buhay mo sa kabilang dimensyon. Dahil magmula ngayon ay dito ka natitira sa mundo natin. Ito kasi talaga ang mundo ng mga tao. Mahilig tayo sa kasiyahan, masarap na ulam at matatamis na pagkain. Yun ang normal na ugali ng mga normal na tao. Opo, Papa. Gusto ko rin po yung niluluto ni Lola Sally na mga puto, tsaka pancake. Papa, anong ibig sabihin ng Sikon family? Sabi kasi ni Mama, Sikon family daw kami eh. Kaya, hindi ka pwedeng palaging nasa tabi namin. Si Mami Rosalia daw ang first family mo.
Kaya dapat naroon ka sa kanya palagi. Tapos kami, maghihintay lang daw kami kung kailan hindi ka busy. Napatingin si Lino kay Mariposa na nasa kabilang bahagi ng lamesa at halos katabi lang din noon si Rosalia na kumakain. Ganito anak, huwag mo nang isipin yung sinabi ni mama mo. Basta kapag gusto mong makasama si Papa Lino, lumapit ka lang agad sa akin. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Kaya ikaw palagi ang una at pinakamahalaga sa akin. Tandaan mo yan ha? Opo, Papa. Oh, sige na, kumain ka na. Pagkatapos mo kumain ng panghimagas na chocolate, ay mag-toothbrush ka kaagad ha, para hindi ka mabungi. Masisira kasi ang ngipin kapag palaging may chocolate na nakadikit. Okay? Okay po, Papa. Mahinahong sagot naman ni Gabriel at muli nang naging abala sa pagkain ng kanin at litsyong manok na sinasabawan noong sarsa na dapat ay para sa litsyon baboy. Matapos makakain ay agad na rin nagtulong-tulong ang lahat. Paano Lo? Sigurado ka? Magpapaiwan ka talaga rito? Tanong pa ni Lino kay Lolo Ino. Abay oo naman na po. Sigurado ako. E di kung ganun pa na Lo, makikisuyo na rin ako sa iyo. Nag-iwan ako ng malaking halaga kina Mang Doming para pampagawa ng malaki at matibay na bahay. Kasama na rin sa budget ang mataas na pader palibot. Tapos, binilinan ko sila na maghanap ng tao na magpapatag ng daan. Mula sa ibaba, papaakyat rito. Ipapasimento na rin ang daan para makaakyat hanggang dito ang dadalhin natin sa sakyan. Binigyan ko rin sila ng pambili ng tricycle para may service sila. Sinabi ko na makipag-coordinate sa'yo sa mga gagawin nila para may magbigay din ng advice. Okay, sige apo. Ako na ang bahala. Sumagot naman si Tingting. Ang ibig mo sabihin, Kuya Lino, papatayuan mo ng mansyon ang kinatitirikan ng bahay namin? Sabi mo di ba, ipaparenovate mo lang? Grabe ka naman makamansyon, Tingting. 2 palapag lang naman na maraming kwarto. Kasi kapag may mga nailigtas ulit tayo ng mga tao o pamilya, ay dito natin papatirahin. Mas ligtas rito dahil narito ang mga tropang balete. Ah, ganun ba? Akala ko ipapamansyon mo na eh. Siguradong matutuwa si nanay kapag narinig yung plano mo, Kuya Lino. Nakakahiya nga ting eh. Ginagamit ko ang sarili niyong lupa para pagpatayuan ng plano kong relocation ng mga nasasagip natin. Ano ka ba naman, Kuya Lino? Hindi na rin naman namin kailangan ang lupain na yan. Sa lawak ba naman ang lupain na binili mo para sa amin doon sa San Pablo? Wala pa sa kalingkingan ang halaga niyan. Sabi naman ni Aling Sally. Baka gusto niyong bumaba na roon. Naroon na lahat ng mga gamit at mga kasama natin. Kayo rito, relax lang na nagkikwentuhan. Baka pwedeng doon nyo na yan pag-usapan. Hapon na oh. Ah, sige po Nay, susunod na kami. Wika pa ni Lino. Paano Lo? Balikan ka na lang namin dito. After 1 o 2 linggo siguro. Oo apo, humayo na kayo. Ako na ang bahala rito. Okay po. Wika pa ni Lino at magkasabay na silang umalis ni Tingting. Nagpatuloy na sila sa kanilang biyahe patungo sa San Pablo, kung saan nakatira ang pamilya ni Timoteo o Tingting for short. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong makarating sila sa San Pablo. Pero bago pa sila makarating ay tumawag na si Tingting sa kanyang inang si Nanay Terry para ipaalam ang pagdating ng pamilya ni Lino at makapaghanda na rin ng maipapakain sa hapunan. Noong makapasok sila sa arko ng San Pablo ay nagsalita na si Lino. Oh, gising na ang lahat. Narito na tayo. Mga 10 minuto na lang, bababa na tayo. Agad namang sumilip sa labas ng sasakyan si Nanay Sally. Wow, parang ang ganda naman tumira dito anak. Probinsyang-probinsya ang dating. Walang malalaking gusali. Tsaka, puro palayan o di kaya maisan ang mga nakatanim sa paligid. Opo Nay, maganda talaga rito. Sumabat naman si Tatay Roland. Eh kumusta naman anak, ang sitwasyong di pakpak rito? Marami rin siguro. Kasi, probinsya masyado ang setup eh. Actually, Tay, tama po kayo. Napakarami talagang aswang dito. Lalo na doon sa Santo Tomas, na pinamahayan talaga.
Tapos nakakarating dito para manguha ng makakain nilang mga tao. Napasabi agad si Nanay Sally ng, bakit dito nyo itinira ang pamilya ni Tingting kung napakarami palang aswang dito? Sumabat naman si Tingting. Hay, Aling Sally, tinatakot lang kayo ni Kuya Lino. Totoo nga po na napakarami talagang aswang sa Santo Tomas at San Luis. Mga katabing bayan lang iyon nitong San Pablo. Pero inubos na rin ni Kuya Lino. Ito yung tinrabaho namin matapos mabuhay muli ni Kuya Lino. Di ba nga po sa Santo Tomas siya nahuli ni Alexandra? Yung sumaksak sa kanya at kaya siya namatay? Pagkatapos namin siyang mailigtas, ay nilipol namin ang mga aswang sa magkakatabing bayan. Pati na ang mga paisa-isang aswang dito sa San Pablo. Tapos may mga tinulungang pamilya rin si Kuya Lino rito at tinuruan niya kung paano lumaban sa mga aswang. Tinuruan niya rin ang orasyon. Iyon ay si Mang Manuel. Ibinili rin ni Kuya Lino ng lupaing tirahan at sakahan. Ang ginawa naman ni Mang Manuel ay gumawa ng grupo ng kalalakihan na magroronda gabi-gabi para lumaban sa mga aswang. Dati ay isang grupo lang sila. Pero noong huling dalaw namin rito ay 8 grupo na sila. Dahil marami na ang sumama sa binuong samahan ni Mang Manuel. Kaya masasabing ligtas na ang lugar na ito sa mga aswang. Lalo at wala namang tigil ang panghahunting nila Mang Manuel ng mga aswang. Napabulalas naman si Aling Sally. Ganun anak? Ginawa mo lahat ng iyon? Nay naman, hindi ko naman iyon ginawa mag-isa. Siyempre, sa tulong na rin ng malupit kong sidekick na itago na lang natin sa pangalang Timoteo. Nagsalita naman si Tingting. Kuya Lino naman Alam mong ayoko tinatawag ako sa pangalan na yan. Masyadong pang matanda pakinggan. Sabi naman ni Aling Sally. Hindi naman Tingting Maganda nga ang pangalan mo. Tunog pang disipulo. Ay, bahala nga kayo kung ano gusto nyong isipin. Basta wag niyo ako tawagin sa ganyang pangalan. Ilang saglit pa ay narating na nila ang bahay nila Tingting. Huminto sila sa harapan ng isang malaking tindahan. Anak, kaninong tindahan yan? Bakit tayo dito huminto? Tanong pa ni Aling Sally. Sabi naman ni Tingting. Kay Kuya Lino din po ang tindahan na iyan. Ipinatayo niya para kina nanay. Para may hanap buhay sila. Tara na po Aling Sally, baba na tayo. Pwede na magsibaba ang lahat. Wika pa ni Tingting. Pagkalabas lang ni Tingting ay agad nang sumalubong sa kanya ang kanyang mahal na asawa na si Tinay at agad yumakap ng mahigpit. Nasa likuran naman nakasunod sina Aling Terry at kapatid na si Maya. Kuya! Welcome home! Sigaw pa ng kapatid. Noong makababa na ang lahat ay ipinakilala na ni Lino ang isa't isa. Nakita niyang nagyakap rin sila Mariposa at kapatid nitong si Lilibet. Mama, sino siya? Bakit mo siya niyakap? At bakit mo rin siya kamukha? Sunod-sunod na tanong pa ni Gabriel. Anak, siya si Tita Beth, kapatid ko. Hi po, Tita Beth. Wika pa ni Gabriel. Pero hindi makapagsalita si Beth. Dumaloy ang luha nito sa mga mata at niyakap ng mahigpit ang pamangkin. Tita, bakit ka po umiiyak? Wala. Masyado lang akong masaya na nakita ko muli si mama mo at makilala rin kita. Ako rin po, happy ako na nakilala kita. Wika pa ni Gabriel. Tinignan naman ni Beth si Mariposa. Ate, ba't malaki na siya? Di ba dapat 2 taong gulang pa lang siya at hindi pa naglalakad? Parang mag-grade 1 na ang itsura niya Oo, Beth, dahil siguro sa epekto ng kabilang dimensyon. Sabi naman ni Aling Terry. Halina kayo sa loob nang makakain na. Marami akong nilutong pagkain at ulam. Tila na-excite naman ang lahat sa narinig dahil nagugutom na rin talaga sila. Pagkaupo sa mahabang lamesa ay nakita nila ang nakahain na buttered sugpo, sinigang na bangus at ginataang alimango. Wow! Ang sarap naman ng mga ulam! Ba't naman gumastos ka pa ng malaki, Terry? Kahit sardinas lang o paksiw na isda, ay ayos na rin naman sa amin. Wika pa ni Nanay Sally.
Sumagot naman si Aling Terry. Naku, Sally, hindi namin yan binili. Galing lahat yan sa palaisdaan ni Lino rito. Sumabat naman si Lino. Naku, Aling Terry, puro na naman kay Lino ang bukang bibig nyo. Hindi nga po yan sa akin. Ako lang siguro ang bumili, pero kayo ang nagpagod at nag-asikaso ng lahat. Kaya sa inyo yan, hindi sa akin. Malawak naman ang ngiti ni Nanay Sally at Tatay Roland sa narinig. Halatang proud na proud sila sa mga nagawa ni Lino sa ibang mga tao. Masayang nagsikain ang lahat at noong papatapos na, ay isa-isa namang inilabas ni Tinay at Lilibet ang pinalamig sa ref ng mga panghimagas, gulaman at leche flan. Napuno ng masayang kwentuhan at kainan ang pamamahay ni na Aling Terry. Lumapit naman si Lino kay Aling Terry. Aling Terry, pwede ba ako makahingi dyan ng isang Tupperware na may buttered sugpo, tsaka panghimagas na rin? Dadalhin ko kina Mang Manuel. Pakikibalita ako roon. Ah, ganun ba? Saglit lang at ipagbabalot kita ng ulam at panghimagas. Wika pa ng ginang at nagtungo na sa kusina. Noong makapaglagay ng ulam sa mga Tupperware, ay inabot na iyon kay Lino. Nay, Tay, maiwan ko muna kayo rito ha. Dadalaw lang ako sa kabila, kina Mang Manuel. Nagsalita naman si Aling Terry. Lino, kung hindi mo pa alam, si Manuel na ang kapitan ng barangay dito sa Barangay Mariwasa ngayon. Ah, talaga po? E di mabuti. Siguradong magagamit ang puwersa at kakayahan ng barangay para protektahan ang barangay at bayan na ito. Ay Lino, sinabi mo pa. Hindi lang ang barangay namin ang may grupo na nagroronda. Pati ibang barangay ay gumaya na rin. Dahil iyon sa utos ni Mayor. Ginawa niyang model barangay ang Mariwasa. Kasi raw, mahirap paunlarin ang barangay na maraming krimen at biktima ng aswang. Kaya dapat maging kasing tibay din ang depensa ng ginawa ni Manuel dito. Kaya ayan, lagari palagi si Manuel sa pagsasanay ng ibang mga taga-barangay. Ang balita ko nga, inarmasan na rin sila ni Mayor para may panlaban talaga ang bawat barangay sa banta ng mga rebelding bumababa rito at mga aswang. Ah, sige po. Excited na tuloy ako makausap si Mang Manuel. Sabi naman ni Gabriel. Papa, sama ako. Sabi naman ni Mariposa. Anak, gabi na. Bawal ka nang nasa labas, di ba? Sumabat naman si Lilibet. Hayaan mo na te, para makilala rin siya nila Mang Manuel. Sasamahan ko na lang. Ah, sige. Pagpayag naman ng nakatatandang kapatid. Lumabas na nga ng bahay sila Lino, Gabriel at Lilibet. Habang naglalakad ay sabi ni Lilibet, Congrats Lino at nabawi mo na ang anak mo. Tsaka salamat at hindi ka sumuko sa paghahanap ng paraan para mabawi ang ate ko. Kahit pa napaka-unreachable na kinaroroonan nila. Abay oo naman, sinabi ko sa iyo di ba na gagawin ko ang lahat. Mabawi ko lang si ate mo. Kahit gaano pa katagal, ay hindi pa rin ako susuko. Wow, mahal na mahal mo rin talaga si ate no? Kahit pa nariyan si Rosalia. Paano kaya kung si ate ang dinukot ng mga burhamin, tapos ako ang hinihingi na itutubos? Aanakan mo rin kaya ako? At kung ako naman ang napunta sa kabilang mundo, gagawin mo rin kaya ang lahat para mabawi ako? Seryosong wika ni Lilibet. Napahinto naman si Lino at tumitig sa magandang dilag. Ano ba yung mga tanong mo, Bet? Nakakakaba eh. Sige na Lino, pagbigyan mo na ako. Sagutin mo na ang mga tanong ko. Okay, para matahimik na yung kaluluwa mo. Oo, kung nagkataong ikaw ang naging pamalit sa buhay nila nanay at ate mo, malamang aanakan din kita para mailigtas ka. At hahanapin rin kita kahit saang sulok ka padalhin ng mga bibihag sa iyo o kahit saang mundo pa. Napangiti naman ang dalaga sa narinig. Kumatok na si Lino sa pintuan ng gate nila Mang Manuel. Gawa na sa simento ang pader at bakal na rin ang gate. Makalipas ang mahigit 1 minuto ng pagkatok, ay bumukas na iyon. Si Aling Margarita ang nagbukas, ang asawa ni Mang Manuel,
Lino, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Sino naman ang cute na bulinggit na ito? Ah, si Gabriel po, anak ko. Napakunot naman ang noo ang ginang. Ha? Ang laki na yata ah. Kailan ka lang naman naparito? Wala ka pang nababanggit na may anak ka na. Ah, mahabang kwento po eh. At may kinalaman sa kababalaghan. Kaya malaki na siya bigla. Napatango-tango naman ang ginang. Tapos sumigaw naman mula sa loob si Mang Manuel. Marga! Sino ang nariyan? Manuel, si Lino ito. Kasama ang anak niya. Nagmadali naman si Mang Manuel sa paglabas. Noong marinig kung sino ang kanilang panauhin. Lino! Napakasaya ko na dumalaw kang muli rito. Wika pa ni Mang Manuel, sabay yakap kay Lino. Ako rin po, masayang makita kayo na nasa maayos na kalagayan, Kapitan Manuel. Pabiti na pagkakawika pa ni Lino. Natawa naman ang Ginoo. Ah, nasabi na pala sa'yo ni Terry. Opo, congratulations po sa mga achievement mo. Mukhang napakarami mo nang nagawang mabuti sa barangay at sa bayan ng San Pablo, Mang Manuel. Ano ka ba, Lino? Kung hindi dahil sa'yo, ay baka naghihingahos na magsasaka pa rin ako ngayon. Tsaka, masasabi kong malaking bagay, Lino, na naging kapitan ako. Dahil lahat ng tanod ko ay ginawa kong leader ng Ronda Patrol. Dati kasi, isang grupo lang ang nagro-ronda at lahat sila ay mga tanod. Pero ngayon, bawat isang tanod ay may isang grupo ng ronda na hawak. Kaya sa mismong barangay pa lang, ay may 10 grupo na ng Ronda Patrol na hawak ng mga tanod. Tapos may 5 pang hiwalay na hawak namin ni Dodong. Agad namang may nagsalita na lalaki sa likuran. Kuya Lino, maligayang pagdalaw rito sa amin. Wika pa ni Dodong at yumakap rin kay Lino. Hi Bet, magandang gabi. Wika pa ni Dodong sa dalaga. Napansin ni Lino ang pamumula ng pisngi ng dalaga maging ni Dodong. Kaya ramdam niya na agad na may nabubuong lihim na pagtitinginan sa pagitan ng dalawa. Ah, Aling Marga, ito po ulam at panghimagas. Pabigay ni Aling Terry. Uy, salamat dito Lino. Magsisimula pa lang sana kaming kumain eh. Halika, tuloy kayo at sumabay na rin sa amin sa pagkain. Hindi na po, katatapos lang namin kumain. Lino, anak mo ba ang batang ito? Opo, Mang Manuel. Nanay niya ang ate nitong si Beth. Sila iyong dinala sa kabilang mundo na matagal kong hinanap. Ah, ganun ba? Ang bilis yata lumaki ah. Opo, epekto iyon ng panahon sa kabilang dimensyon. Halika sa loob. Kakain lang kami saglit at magkikwentuhan na tayo, Lino. Marami akong gustong ikwento sa iyo. Karamihan ay masasayang balita. Pero meron din kaunting problema. At sigurado akong matutulungan mo ako. Ah, opo, walang problema. Handa akong tumulong habang narito ako. Nagsipasok na nga silang lahat. Ipinagtimpla naman ng kape si Lino para may mahigop ito habang naghihintay kay Mang Manuel. Samantala sina Gabriel at Beth naman ay stick o ang binabanatan na dala ni Beth para may kukut-kutin ang pamangkin at hindi maboring. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 252. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.